Maligayang pagbabalik po sa aking channel. Alam niyo po ba na may dalawang malalaking international organization na tumutugis sa mga kriminal sa buong mundo? Ang isa ay naglilitis ng mga leader na may kasalanan sa war crimes at ang isa naman ay tumutulong sa paghahanap ng mga most wanted criminals. Tama, pag-usapan natin ngayon ang International Criminal Court o ICC at ang Interpol. Ano ang pagkakaiba nila? Sino ang hinuhuli nila? At paano sila gumagana? Kung gusto mong malaman kung sino ang maaaring kasuhan ng ICC at kung paano hinahabol ng Interpol ang mga kriminal sa iba't ibang bansa, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. At siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Let's begin! Narito ang pagkakaiba ng International Criminal Court o ICC at Interpol, International Criminal Police Organization. So ano nga ba ang tungkulin ng ICC o International Criminal Court? Ang ICC po ay nililitis at hinahatulan ang mga individual na may kasalanan sa genocide, war crimes, crimes against humanity at aggression. Sakop ng kapangyarihan. May mga jurisdiction lamang sa bansang membro ng ICC, maliban kung may utos mula sa United Nations Security Council o UNSC. Pampatupad. Wala itong sariling pulis, kaya umahasa ito sa mga bansa upang hulihin ang mga akusado. Halimbawa ng mga kaso, pagsisakdal kina Slobodan Milosevic, dating leader ng Yugoslavia, Omar al-Bashir, dating Pangulo ng Sudan, at mga investigasyon sa gera ng Ukraine. So ano naman ang tungkulin ng Interpol o International Criminal Police Organization? Ang tungkulin ng Interpol ay tumutulong sa kooperasyon ng mga pulis sa iba't ibang bansa upang mahuli ang mga kriminal na tumatakas sa ibang teritoryo. Sakop ng kapangyarihan ng Interpol, may 195 bansang membro at tumutulong sa palutas ng mga krimen sa buong mundo. Pampatupad. Hindi ito nagpapataw ng hatol o gumagawa ng pag-aresto. Ito ay naglalabas lamang ng red notice na nagsisilbing babala sa ibang bansa tungkol sa mga hinahanap na kriminal. Halimbawa ng mga kaso, paghabol sa mga drug trafficker, human trafficker, terorista at cyber criminals. So yan lamang po, mayroon pong limitasyon ang tungkulin ng Interpol. Yun ay paghabol sa mga drug trafficker, human trafficker, terorista, at cyber criminal. So ang tanong, nung pinaresto po na Interpol si President Duterte, ito po ba, involved po ba siya sa mga kasong drug trafficker, human trafficker, terorista, at cyber criminal? May kaso po ba si President Duterte na mga ganyang kaso? Na-involved po ba siya sa mga ganyang mga kaso? Maliwanag na maliwanag ka po sa sikat ng araw, gumagalaw lamang ang Interpol kung mayroong abiso, mayroong coordination mula sa ating pamahalaan. So, uulitin po natin para mas lalong maintindihan ng lahat. Okay? Ang tungkulin ng Interpol ay tumutulong sa kooperasyon ng mga pulis sa iba't ibang bansa upang mahuli ang mga kriminal na tumatakas sa ibang bansa. Ano pa? O ang Interpol ay hindi ito nagpapantaw ng hatol o gumagawa ng pag-aresto. Ito ay naglalabas lamang ng red notice na nagsisilbing babala sa ibang bansa tungkol sa mga hinahanap na kriminal. So kung wala pong koordinasyon ng bansang Pilipinas sa Interpol, ay hindi rin po magbibigay ng red notice ang Interpol. Kaya po maliwanag pa sa sikat ng araw ng ating gobyerno na ang administrasyon ito ay nakipag-coordinate, nakipag-communicate sa Interpol. Kaya ang Interpol ay nagbigay ng notice upang hulihin si President Duterte. Tungkulin din ng Interpol ang paghahabol sa mga drug trafficker, human trafficker, terorista at cyber criminal. So ang tanong, si Pangulong Duterte po ba ay involved sa drug trafficker? Siya po ba may kasong human trafficker? Si Pangulong Duterte po ba ay terorista? Si Pangulong Duterte po ba ay may kasong cyber criminal? So kung wala, bakit nakipag-coordinate ang Pilipinas sa Interpol? Maliwanag po sa sikat ng araw na nag-traitor ang Administrasyong Marcos sa mga Pilipino. At maliwanag din sa sikat ng araw
na ipinagkanulo ng Administrasyong Marcos ang dating Pangulong Duterte sa mga dayuhan.